dictionary, no? Kumbaga ganun. Pag nakabasa nating provision, o yun ka, ang galing mo Miriam, magaling maghandog tayo sa Panginoon. Yan. Provision. Para sa'yo, ano yung provision? Kuya Jason, no? Ngayon lang natin nakita na may ibig sabihin yung salita provision. Merong anong ating napapansin? Provision. Kasi ang ating tema sa buong 2020 ay 2020 vision. Diba? Ngayon, may nakalagay dyan na provision. Kapag ikaw ay tatanungin, anong nakikita mo? Ano nakikita natin? Vision. Kaya ibig sabihin, yung provision na yan ay maganda yung sinasabi. Meron pala siyang nakikita. Kasi merong vision. Provision. Ngayon, anong ibig sabihin ng provision? Yan, God's provision. God's provision. Yung foresight ng ating Panginoon. Totoo kaya? Nag-a-agree kaya kayo sa sinabi ng inyong pastor na yan ay ibig sabihin ay foresight? Agree ka ba doon, Sister Judith? Na yan ay God's foresight? Agree ka ba, Brother Jason, na ang God's provision ay God's foresight? Ano ibig sabihin ng foresight? Ibig sabihin, nakita niya na bago pa. Amen. Before Yes. hand. Yes. Yung sinasabing God's provision. Para malaman natin na kung totoo ngayon, na sinabi nga rito na siya si Jehovah Jireh o Jehovah Jireh. Kasi sa Hebrew, walang letter J, Y. Kaya Jireh. Kaya si Jacob, Jacob ang kanyang pangalan. Kaya yung ating Diyos na si Jehovah Jireh, na sinasabi natin na may provision, yan yung ating pag-uusapan dahil siya naman ang bida. Tama po ba? Sino ba ang dapat maging bida? Walang iba kung hindi ang Diyos na buhay. Siya lamang yung ating pagmamalaki, siya yung ating i-adore, sapagkat lahat ng dapat nating hangaan ay nasa Kanya. Kagaya ko, hinahangaan ko si Michael Jordan sa kanyang husay sa paglalaro. Ngayon, pag may isip kong hinahangaan ko si Michael Jordan, mas lalong higit kong hangaan dapat ang Diyos. Amen. Dahil hindi kaya ni Michael Jordan yung mga ginawa ng Diyos. Amen. O kaya, second ka lang, Michael Jordan. Mas mahusay yung Diyos na aking nakikilala. Tama po ba? Amen. Kaya mula sa larawan, nakita natin yung provision ng Diyos. Sa labas ng kanilang mga tahanan, kung ganyan baga naman sa labas ng ating tahanan, nakalagay na ang mga bigas. Di ba, Sister Judith? Paggising mo, hindi ka na bibili ng bigas. Kukuha ka na lang doon sa labas. O, tingnan mo, hindi na sila napunta sa palengke. Kasi sabi ng Diyos sa kanila, paglabas ninyo, kada umaga, nakahanda na agad ang inyong kakainin. O, di, ang ganda. Wala nang paglabas yan. O, kanya-kanyang kuha na. Lahat yan sa kanyang paligid ay merong provision ang Diyos. O ilang kaban yan. Kaso may panuntunan ang Diyos diyan. May sukat ang Diyos na sinasabi. Kasi may mas interesado ang Diyos sa buhay natin na mangyari kaysa doon sa kumbaga physical na katawan natin na bagamat yun ay mahalaga. Tama po ba? Amen. Sabi dito ng provision, o sabay-sabay nating basahin, 1, 2, 3, the act of providing or making previous preparation. Ayan. Kaya sinabi ko kanina na God's provision, pwedeng God's foresight, na nakita niya kung ano ang kailangan o pangangailangan beforehand. Tama po ba? The act of providing, present participle, or making previous preparation. Inihanda niya na agad bago pa kung ano man yung mangyayari. Sa susunod, basa things Things provided. of
things provided. Ibig sabihin, nandyan na. Tama po ba? Amen. Preparation, measure, taken beforehand, either for security, defense or attack or for the supply of wants. Yan ang provision. Pero ako, makikita mo rito sa salitang provision yung yung salitang vision. Kaya mahusay noon nag-iisip ako, paano kaya nabibigyan ng ibig sabihin yung mga salita? Hindi ba tayo nakapag-isip noon? Kasi ano nga ba nabigyan ng ibig sabihin nito? Sino ba ang nagbigay ng ibig sabihin ng mga salitang ito? Paano nila nalaman na yun ang ibig sabihin nun? Ngayon kapag tiningnan mo yung kanilang background, kung paano nabuo ang mga salita, doon mo maiintindihan. Kasi hindi ganyan yung mga salita noon, lalo na yung sa mga Hebrew. Tinitingnan ko, ilang letra ang ibig sabihin, ganun pala. Ngayon pinagduktong-duktong habang lumalakad ang panahon, na re-revise siya para lalong maintindihan yung mga salitang yan, hindi ganyan noon. Kung kagaya ng dictionary na, Mamiram, tingnan mo. Iba ang may mga sulat, kung ano naging background, kung paano siya nabago para lalo nating maintindihan. Paano ba nasabi nila na itong ibig sabihin ng mga salitang ito? Kaya doon tayo naliwanagan. Amen po ba? Amen. Tapos na po ba tayo? Sabi niya, kaya sinasabi natin na yung provision o God's provision, sabi dito sa Genesis chapter 1, verse 1 to 31, yung buong yun, sa salita ng ating Panginoon ay nilagay natin dyan, at nilagay natin yung verse 29 to 30. Sabi niya, I have provided. Kaya sinabing God's provision. Sino ang nagbigay? Sabi ng Diyos, I have provided all kinds of grain and all kinds of fruit for you to eat. Diba? Kinakausap niya yung tao. Na bago dumating yung tao, dahil sinabi natin na yung provision ay pwedeng foresight. Bago nilikha ang tao, ang Diyos ay naghanda na. Di ba sabi, things provided o preparation sa ibig sabihin ng binasa natin. Kaya sinabi ng Diyos, I have provided all kinds of grain and all kinds of fruit for you to eat. Inihanda na ng ating Panginoon ang lahat ng kailangan bago pa tayo dumating. Amen. Kaya ibig sabihin, ang daming pagkain sa paligid. Tama ba? No? Lalo noon, ang daming pagkain sa paligid. Pwede kaya natin kainin yung mga pagkain na yan sa paligid? Di ba? But for all the wild animals and for all the birds, I have provided grass and leafy plants for food. O yun naman ang kanila. Yung damo, yung mga madahong halaman na minsan parang pinapractice ng kainin ng tao ang dahon. Kaya yung kangkong, di ba, madahon yun, kinakain natin. Paano natin nalaman na pagkain yun? Di ba? Kung paano natin nalaman na pagkain yung talbos? Yung ano bang gulay yun? Yung saluyot. Di ba sabi yung grass and leafy plants ay para sa hayop? Pero nakain natin mga tao. Di ba? Yung matinik dyan sa may kain ng aso at pusa. Ano ba yun? Na nilalagay pala yun sa munggo. Kulitis. Yung kulitis, di ba? Na madamo. Na tinataihan dyan ng pusa at saka aso. Pagkain pala yun. Hugasan mo lang kasi madaming ingredients. Na masarap. Lalo pag inihaw, di ba? Kaya kinakain natin. Kaya hindi tayo pinabayaan ng Diyos na basta na lamang sumilang dito at wala tayong makakain. Kung marunong lang tayong maghanap. Di ba? Kaya sa bundok,
mas marami dong dahon. Hanapin natin din kung ano pwedeng kainin. Di ba? Sabi niya, and it was done. God looked everything He had made. Tinignan ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa, and He was very pleased. Lahat ng ginawa ng Diyos ay maganda. Amen. Kaya ang Diyos ay natuwa sa kanyang mga ginawa. Ay, kasama na ang tao doon. Di ba? Evening passed and morning came. Kaya nagkaroon ng oras dahil dyan. Pero sa Diyos walang oras. Amen. That was the 6th day na ang tao ay nilikha ng Diyos sa ika-6 na araw. Kaya sinasabihan niya na itong tao, I have provided. Tama po ba? Amen ba? Amen. Sabi ng Diyos, I have provided. Ako ay naghanda na ng kakainin mo bago pa tayo Yes. Thank you, Lord. dumating. Amen. Diba? Amazing ang ating Panginoon na naghanda na. Sa sinapupunan pa lang, pinapakain na. Diba? Mahahanga ka. Paano nagawa yun? Na sa sinapupunan mo ng mga babae ay pinapakain na tayo ni Nonoris. Ang galing ng Panginoon. Tama po ba? Sumunod, sabi niya, bagamat ang Diyos ay may provision, nagpo-provide, pero God is much interested in our spiritual nourishment. Mas mahalaga sa Kanya yun. Mga minamahal, bagamat mahalaga din yung sa physical nating katawan, pero yung physical na katawan natin kasi, ito ay vulnerable. Kahit anong oras ay pwedeng mawala kapag ginusto ng Diyos dito sa ibabaw ng daigdig. Kaya God is much interested in our spiritual nourishment. Amen. Kaya yung mga tao sa mga nakalipas na panahon, dahil sinabi sa Isaiah chapter 31 verse 2 na alam ng Diyos o alam ni Yahweh ang kanyang ginagawa, nagpapadala siya ng salot, kagaya ngayon na nararanasan ng iba't ibang bansa kasi ang Diyos ay alam ang ginagawa. Mamaya mabasa natin na ang Diyos ay inaalaw niya na magutom ang tao Amen. kasi may gusto siyang maintindihan tayong mga tao. Tama po ba? Amen. Sabi rito sa Matthew chapter 4 verse 4 na sinasabing God is much interested in our spiritual nourishment. But Jesus answered, the scripture says, human beings cannot live on bread alone. Basahin natin yung malaking mga sulat, 1, 2, 3, but God need every word that God speaks. yan ang sinabi. But Jesus answered, the scripture says, human beings cannot live on bread alone, but need every word that God speaks. Amen. Ngunit kailangan niya ang bawat salita na sinabi ng ating Panginoon. Yun yung mas mahalaga. Tama po ba mga kapatid? Na yung tao sa lumipas na mga panahon, simula nang isinilang tayo, lalo na nung hindi pa tayo nakakakilala sa ating Panginoon, kung ano-ano na ang ating kinain, tinanggap ng ating katawan para maging malakas, malusog, pero ang napakalaking pagkukulang ay ang salita ng ating pong Panginoon. Tama po ba? Amen. Napakaraming tao ang hindi nananalangin, napakaraming tao hindi nagbabasa ng salita ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya ngayon, binigyan ng pagkakataon na ang tao manahimik sa mga bahay-bahay, maranasan na magkaroon ng gutom, mawalan, para ang tao makaalala sa ating Panginoon. Tama po ba? Amen. Kasi para makapag-pray, kapag wala nang makain, matututo nang mag-pray. Nahingi na ng pagkain sa Panginoon. Pero kapag maganda ang kalagayan ng tao, ang iniisip niya lamang ay yung mga bagay-bagay sa ibabaw ng daigdig na ito. Tama po ba? Amen. Kaya ang Diyos ay nagpahapyaw. Pahapyaw pa lang yan. May mas matindi pang darating dyan
para ang tao ay disiplinahin ng ating pong Panginoon, maging mga Kristiyano. Tama po ba? Amen. Kaya sabi niya, human beings cannot live on bread alone, but need every word that God speaks. Tama po ba? Amen. Sumunod po, sabi rito, sa Deuteronomy chapter 8, verse 3 sa MBB, tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Ginutom niya ang mga tao bago nakakuha ng Mana. sap. Di ba? Bago makakuha ng sap. O kaya 3K. Oh. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Nagpray, Panginoon. Tulungan mo kami, pakainin mo kami, huwag mo kaming pabayaan. Kaya sabi niya, tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo. Basahin natin sabay-sabay na Na ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang namumula sa bibig niya. Kasi yung tao, akala niya, ang kailangan niya lang, yung ngunguyain, yung baboy, yung karne, yung manok, yung itlog, yung tuyo, yung daing, yung sotanghon. Akala niya, yun lang ang kanyang kailangan. Pero sabi rito, tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Amen. Praise the Lord. Kaya tinuruan sana ang mga tao habang nasa bahay, natutong magbasa ng Biblia, Amen. natutong Yes, Lord. manalangin sa ating Panginoon. At kung yan ay nakita ng Diyos, dumating na ang sap, dumating na ang sak, darating na ang 3K, babalik uli ang sap. Praise the Lord. Amen. Amen po ba? Sap. Meron uling relief. Sabi rito sa Matthew chapter 6, sa Good News Translation sa verse 25. Kaya sinasabing, God's provision, God is much interested in our spiritual nourishment. Sabi niya, this is why I tell you, do not be worried about the food and drink you need. Amen. Huwag mag-alala. Saan? Sa kakainin at kailangan ninyong inumin. Kasi ang daming tubig. Hindi pa inuubos ni Lord ang tubig. Hindi pa pinaparanas yung mga ganung bagay. In order to stay alive. Para daw tayo ay manatiling buhay. Kaya yung mga taong mahilig sa pagkain, takot na takot yan pag nawala ang pagkain. Kaya wag natin masyadong kahiligan ang pagkain. Kahiligan natin yung tayo ay magbasa ng Biblia at manalangin. Tama po ba? Amen. This is why I tell you, do not be worried about the food and drink you need in order to stay alive, or about clothes for your body. After all, sabi niya, sabi ng ating pong Panginoon, isn't life worth more than food? Sabi niya, hindi ba natin naiintindihan na ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa pagkain? Amen. Ang sinasabi rito, malamang hindi yung buhay na sa pisikal na katawan, kung hindi yung alin, yung buhay sa spiritual. Dahil sinabi niya, hindi ba mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain? Pero ang tao, ang iniintindi niya ay yung buhay sa pisikal na katawan, kaya mas mahalaga ito sa kanya kaysa doon sa sinasabing spiritual na buhay. Tama po ba? Amen. Isn't life worth more than food?
And isn't the body worth more than clothes? Kaya yung tao, mas mahalaga sa kanya yung kanyang sinusuot kaysa sa kanyang pisikal na katawan. Na itong pisikal na katawan na ito ay templo ng ating pong Panginoon. Na mas mahalaga sa mga tao na bilhin yung kanyang mga gustong mga bagay, ilagay sa katawan, pero yung katawan naman niya, hindi na niya inaalagaan na templo ng ating Panginoon. Bakit? Kasi kulang na ito saan? Sa presensya ng ating pong Panginoon. Tama po ba? Amen. Yes. Kaya mas interesado ang Diyos sa espiritual na kalusugan ng isang mananampalataya. Amen. Tama po ba, mga minamahal? Amen. Is it life worth more than food? And isn't the body worth more than clothes? Sabi ng ating Panginoong Jesus. Tama po ba? Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 26, look at the birds. They do not plant seeds, gather a harvest, and put it in barns, yet your Father in heaven takes care of them. Sinasabi niya, tingnan mo mga ibon, hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-aani at inilalagay sa kamalig, subalit ang inyong amang sa langit ang nag-iingat sa kanila. Hayop yun. Mga minamahal, ang sinasabi ni Jesus Christ, aren't you worth much more than birds? Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa ibon? Kaya ibig sabihin, madaling nasi-shake tayong mga tao kapag mayroong mga nangyayaring mga bagay-bagay na parang nawawala agad yung ating pananampalataya kapag nawawala ang pagkain. Amen. Tama po ba? Kaya pinaalalahanan tayo ng Panginoon na pwedeng mawala ang pagkain pero hindi nawawala ang nagbibigay ng pagkain. Amen. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Pwedeng mawala ang pagkain pero yung nagbibigay ng pagkain hindi nawawala. Kaya sabi ng Diyos, eto na ang sap. Amen po ba? Pambili ninyo ng pagkain. Kasi hindi na siya makapagpaulan ng mana dahil noon niya lang yung ginawa sa panahon ng mga Israelita, kaya iba ang pinauulan niya yon, pera dumadaan sa sap. Amen? Kasi yan ang bukang bibig ngayon ng mga tao. Sap! Amen? Na hinahanap ngayon ng mga tao dahil lumalapit sa mga pinuno, mga presidente ng bawat bansa para sa pangangailangan ganyan. Pero nakakalimutan nating mga tao kung kanino nang galing yung mga yan. Sino nag-allow para matanggap natin yung mga bagay-bagay niyan. Kasi hindi lahat ay nakatanggap. Tama po ba? Kaya kung nakatanggap ka, sabihin mo, praise the Lord! Praise the Lord. Amen. Look at the birds. They do not plant seeds, gather a harvest, and put in barns, yet your Father in heaven takes care of them. Aren't you worth much more than birds? Dito naman sa Matthew chapter 6 verse 30, sabi, it is God who clothes. Sino daw ang nagbibihis? Sino ang nagbibigay ng pambihis? Si God. Sabi niya, it is God who clothes the wild grass. Grass that is here today and gone tomorrow. Ang Diyos ang nagpo-provide no, nagbibigay no. Sinabi niya na metaphor na sa mga halaman, sa mga magandang mga pananim, ang Diyos ang nagbibigay sa kanila na para lang sa araw na yon at maaring bukas ay wala na. Ganun sila pinahalagahan ng ating pong Panginoon. Tama po ba? Burn up in the oven. Won't He be all the more sure to clothe you? Sabi niya. Basahin nga natin sabay-sabay. Gandahan yung basa sa wikang English. Won't Won't He be all the more sure to clothe you? Diba? Kasi ang tanong ay, ang basa ay patanong. Won't He be all the more sure to clothe you? Kayang-kaya tayong bihisan ng ating pong Panginoon.
Pero sinabi, mahalaga yung physical na katawan na templo ng Diyos kaysa sa sinusuot nito. Tama po ba? Amen. Kaya, hindi naman masama yan, pero dapat alam natin kung ano ang mas mahalaga. Ang Amen. damit ba o yung sinusuotan ng damit? Ang buhay ba o yung pagkain? Mga minamahal, pwedeng ang tao ay kumakain, pero yung kanyang buhay ay napapahama. Amen? Amen. Sa Matthew chapter 6 verse 31, so do not start worrying. Amen. Amen? Itapon mo na yung susi ng pang-start. Tama ba? Kaya nag-i-start, ay bakit? Ini-start, di ba? Yung motor, yung sasakyan, hindi yan tatakbo kung hindi mag-i-start. Tama ba? Ngayon, hindi ka mag-aalala kung hindi ka mag-start. Kaya sabi, Sister Judith, basahin natin, So, do not start worrying. Oh, do not start worrying. Ha? Paano kaya natin anihin yun? Gawin natin. Pastora, do not start worrying. Putulin natin yung Susi. linya. Oh, para hindi makapag-start yung pag-aalala. Yung palang pag-alala. May starter pala yan. Yes. Dapat itapon natin yan. Ayan, paring tayo mag-alala. Sabi niya, tinatanong, where will my food come from? Basahin natin, so do not, So, do not start worrying. ng ano? Where Where will my food came from? will my food come from? Or my drink? Wag nating simulan. Saan ba manggagaling yung aking pagkain or my drink or my clothes? These are the